Sir Bon, magandang araw po. At sa inyong mga kadayo, isang kwento na hindi ko sinasadya na baka katakutan ninyo ang mga abandonadong bahay na malapit sa inyo. Ang maipapayo ko lang sa inyo, iba yung pag-iingat na lang po at manalig sa Diyos upang huwag mabiktima ng mga espiritong nanggagaya ng anyo ng mga ordinaryong tao. Ako po si Nante, isang hardinero ng malalaking bahay sa isang village dito sa Alabang. Halos lahat ng malalaking bahay dito, ako ang nag-aalaga ng kanilang mga garden. Halos lahat ng mayayamang nakatira dito ay kilala ako. At kilala ko na rin sila. 10 taon na po ako, Sir Bon, sa ganitong trabaho. Binana ko pa ito sa aking namayapang ama. Ang tiwala ng mga mayayamang parokyano ng ama ko ay hindi ko sinisira upang mapag-aral ko ang mga anak ko sa magandang paaralan. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, Sir Bon, dahil 8 kaming magkakapatid. Hardinero lamang ang alam na trabaho ng ama ko. Kaya hirap na hirap kami noon sa buhay. Maaga din akong nakapag-asawa. Kaya kailangan kong maging masipag. Sabi nga ng ama ko, magaling ang mga kamay ko at malamig sa mga halaman. Kaya ako ang kanyang ipapalit sa kanyang nasimulan. Mababait naman ang mga may-ari ng malalaking mansyon sa village ng Alabang. Wala akong reklamo. Magandang magpasahod at lahat ng request nila sinusunod ko. Hanggang makilala ko si Senyor Alvarez. Pinitisyon na siya ng kanyang mga anak sa Amerika. Kaya ginawa na niya akong caretaker sa kanyang napakalaking lumang bahay na may malawak na garden. Ang pakiusap niya, wag na wag pababayaan ang kanyang mga halaman. Lagi ko daw pipicturan ang kanyang garden at sa kanya ako sasahuran. Kaya lang, bawal akong pumasok sa kanyang bahay. Tanging ang halamanan at palibot lang ng bahay ang pwede kong pakialaman. Ang bahay niya ay taong 1945 pa ginawa. At namana din daw niya sa kanyang magulang. Sa isip ko naman, wala akong pakialam sa kanyang bahay. Basta kako ako, ang halaman lang ang tatrabahuin ko at sahuran niya ako ng tama. Ganun na nga ang aming napag-usapan, Sir Bon. At buwan-buwan kumukubra ako sa money remittance ng sahod ko. Dahil sa umaga lang ako pumupunta sa mansyon ni Senyor Alvarez. Hindi ko na alam ang nangyayari sa loob ng kanyang mansyon. Muli, wala na sa aming pinag-usapan ang maintenance ng kanyang lumang bahay. Hanga naman sa akin ang mga katabing mansyon. Dahil kay gaganda naman ng mga halaman at bulaklak ng inaalagaan kong garden ni Senyor. At si Madam Delia naman na kapitbahay ni Senyor ay nagsimula na rin magpaalaga sa akin ng kanyang garden. Pader lamang ang pagitan nila ni Senyor Alvarez. At malayo daw kamag-anak ito ni Senyor. Kaya daw niya papaalagaan ang garden niya. Siya din daw ay kinukuha na ng kanyang mga anak sa Canada. At may uupa daw sa mansyon niya. Kamag-anak daw niya na taga Baguio, si Sir Bong. May negosyo daw na bubuksan ng kamag-anak niya. At dahil daw kamag-anak naman niya at handa daw naman umupa, hahayaan na daw muna niya. Para na rin daw hindi agad masira ang mansyon niya. Umuo na lang ako. Wala na akong pakialam sa isip ko.
basta sahuran nila ako. Mas pabor pa sa akin at dagdag income ang bago kong trabaho. May kolehiyo na kasi ako at malaki na ang gastos ko. Sir Bon, wala akong hangad sa buhay ko kundi magtrabaho lamang. Dumaan ang mga taon at ayos naman ang takbo ng sahod ko. At ang kamag-anak ni Madam Delia ay mabait naman sa akin. Hanggang isang umaga, kinausap ako ng kamag-anak ni Madam Delia, si Sir Bong. Tinatanong niya ako kung ako daw ba ay natutulog sa bahay ni Senyor Alvarez. Ang sagot ko naman, bawal po. At may bahay ako sa labas ng village kako. Imposible daw. Dahil kitang-kita daw niya ako sa taas ng mansyon ni Senyor Alvarez. Nagkatitigan pa nga daw kami. Bandang 9:00 noong ginabi siyang umuwi ng bahay nila. Muli tumanggi ako at nakiusap na wag naman akong pagbintangan dahil baka mawalan ako ng trabaho. Sinabi kong bawal akong pumasok sa mansyon ni Senyor at nakalak ang mga pinto ng mansyon. Paano naman ako makakapasok? Nagulat naman ako sa reaksyon ni Sir Bong at sinabing may mali daw talaga. Isinama ko nga ang kamag-anak ni Madam Delia sa mansyon ni Senyor Alvarez at pinakita ko na may malalaking lock ang pintuan, unahan at likuran. Sinabi ko ring ang mamatay pa ako, wala akong susi. At wala akong karapatang humawak ng susi ng bahay ni Senyor. Buka namang naniwala sa akin si Sir Bong. At sinabing, wag ko na daw siyang intindihin. Magtrabaho na daw ako at pasensya na daw ako. Pero Sir Bon, hindi ko sukat akalain na ang nararanasan ni Sir Bong ay masasaksihan ko rin. Hapon na noon nang magdilig ako ng halaman ni na Madam Delia. At sanay ako na kasambahay lang ni Sir Bong ang lagi kong nadadatnan sa mansyon nila. Pero nanibago ako dahil wala ang kasambahay ni Sir Bong ng hapong yun. Kaya patuloy lang ako sa aking ginagawa. Nang umikot na ako sa likurang bahagi ng mansyon ni Madam Delia, tanaw na tanaw ko naman ang bintana sa itaas na bahagi ng mansyon ni Senyor. Dahil may bahaging salamin ang malalaking bintana sa taas. Nagulat ako nang may naaninag akong babae na nakatingin sa akin. Kinusot ko pa ang mata ko at baka kako na mamalikmata lamang ako. At pagtingin ko, ang kasambahay ni Sir Bong ang nasa itaas ng mansyon ni Senyor Alvarez. Napatakbo ako sa unahan ng bahay ni Madam Delia at tinawag ang kasambahay ni Sir Bong. Kumatok ako ng kumatok sa pintuan ni na Sir Bong. Pero wala talagang tao. Nakakaramdam na ako ng kakaiba ng oras na yun. Paano makakaakyat sa itaas na bahagi ng mansyon ang kasambahay ni Sir Bong kung nakalak ang bahay ni Senyor? At naisip ko rin na kung totoong may nakita din si Sir Bong at ako nga daw ay nasa loob din ng bahay ni Senyor, ay talagang may mali na sa nangyayari. Matapos kong magdilig, natakot na akong pumasok sa gate ng mansyon ni Senyor. At maya-maya nakita ko na ang sasakyan ni Sir Bong. Kasama si Manang, ang kanyang kasambahay. At mukhang namili sila. Ibig sabihin, wala talaga sa mansyon nila si Manang. Sino ang nakita ko sa loob ng mansyon ni Senyor?
Napaupo na ako sa halamanan ni Sir Bong at pinapawisan ng malamig. Sinabi ko sa kanila ang nakita ko at maging ang dalawa ni Sir Bong ay kinilabutan din. Pinauwi na ako ni Sir Bong at hayaan na lang daw. Basta hindi kami sinasaktan. Alam naming may gumagaya ng anyo namin at sinasadya na magpakita sa amin. Sinabi naman ni Manang na siya daw ay tubong kabisayaan at ang tawag daw sa kanila sa nanggagaya ng anyo ay doppelganger. Hindi naman daw nananakit ang ganong nilalang at nawawala din daw naman at nakakabahala daw kung makikita pa ng iba nilang kapitbahay. Katatakutan na daw ang bahay ni Senyor pag nalaman ng mga kapitbahay nila at baka marami pang gayahin ang bad spirit na yon. May mga narinig pa daw siya sa kanilang bayan na nagkakasakit ang mga ginagayang tao o anyo at ikinukulong daw sa bahay ang kaluluwang kanilang matipuhan. Pwede nga ang sinabi ni Manang. At sa takot ko, agad akong umuwi at nagtanong-tanong sa mga kaanak kong matatanda kung ano ang gagawin ko. Ayaw kong magkasakit at kaawa-awa naman ang mag-iina ko. Natakot na tuloy akong magtrabaho kay Senyor Alvarez at agad akong nagpaalam sa kanya. Nag-resign na nga ako. Wala akong binanggit sa matanda. Baka kasi atakihin pa ito sa puso. Ang sinabi ko lang, sana taon-taon palinisan niya ang loob ng kanyang mansyon. Sa akin naman niya pinamamahala ang lahat pero tumanggi na ako. Maging kay Madam Delia ay pansamantala akong nagpaalam. Mabuti na lang at alam na nito ng nangyayari. Dahil sinabi na daw ni Sir Bong sa kanya. Nag-concentrate na nga lang ako sa ibang bahay sa village. Nawalan man ang 2 sahod ko sa 2 mansyon ay ayos lang. Ang mahalaga ligtas ako. Yun ang akala ko, Sir Bon. Pero saktong 1 buwan, bigla na lang sumakit ang ulo ko na parang binibiyak. Tiniis ko ang sakit dahil mahal ang magpa-check up. Isang hapon nga, habang ako'y papauwi, nadaanan ako ni Sir Bong at sinabing kumusta daw ako. Ang anyo nito ay halatang nag-aalala sa akin. Sumagot ako na may sakit nga ako at laging masakit ang ulo. Agad niya akong pinasakay sa kotse niya at may pupuntahan daw kami. Nakita ko na kasama pala niya si Manang at tinapat nila ako na nakikita pa rin daw nila ako sa loob ng bahay ni Senyor. At ang pagsakit daw ng ulo ko ay delikado na at kailangan ko na daw na magamot ng taong may kakayahan sa ganong sitwasyon. Isang liblib na lugar nga ang aming pinuntahan at nalaman ko kamag-anak ito ni Manang at isa itong faith healer. Pagpasok namin, agad akong pinaupo at agad sinuob o tinawas at may isinabit sa liig kong parang ugat na mabaho ang amoy. Sinabi ng matanda na malapit na daw bumigay ang katawan ko. Ginagaya daw ako ng isang mimik o alagad ng demonyo na isang masamang espiritu. Nagtaka ako at alam ng matanda ang nangyayari sa akin. At sa tawas nga, may sungay ang nakita namin. Kinakain na daw ang kaluluwa ko. At kung sa sakit na kanser, may taning na daw ang buhay ko, Sir Bon. Napaluha ako at natakot para sa mga anak ko.
Gagawan daw ng paraan na manggagamot ang problema ko. Tinanong pa ako ng matanda kung nagdarasal ba ako o nagsisimba man lang. Tinapat ko siya na sa dami kong trabaho at gawain ay hindi ko na nagagawang magdasal man lamang. Dahil sa sinabi ng manggagamot, agad akong lumuhod at nagdasal. Sinabi ko sa Diyos na maawa sa mga anak ko at tulungan niya ako. Sinabi rin ni Manang, buhat makita ko din siya sa loob ng bahay ni Senyor, agad siyang pumasok ng simbahan at humingi ng gabay. Takot na takot ako, Sir Bon. At matapos akong lagyan ng pangontra ng manggagamot, dumaan ako sa simbahan at nagdasal ng taimtim. Ilang araw din akong aligaga. Tumatawag lagi kay Sir Bong kung nakikita pa ba niya ako sa bahay ni Senyor. At sa awa daw ng Diyos, wala na daw silang natatanaw sa loob ng mansyon ni Senyor. Buong akala nga namin, Sir Bon, ay tapos na ang lahat at safe na ang mansyon ni Senyor. Hanggang isang umaga, nagulat mismo si Sir Bong at mukha daw niya mismo ang natanaw niya sa loob ng mansyon habang nakasakay siya sa kanyang sasakyan. At nakatawag pa ito kay Manang. Sa takot ni Manang, pinabalik niya si Sir Bong. Pero huli na ang lahat. Bumaliktad ang kotse ni Sir Bong sa labas mismo ng village at dead on arrival ito sa ospital. Sa takot nga ni Madam Delia, tinapat nito si Senyor Alvarez at sinabing pinamamahaya ng demonyo ang kanyang mansyon. At bago nga marami pa ang mapahamak, ay ipinaguhunan niya ang mansyon. Wika ni Madam Delia kay Senyor. Sa takot naman ni Senyor, tumawag ito sa kakilala niyang engineer at bumayad ng malaking halaga. Pinaguho na nga niya ito at sinira na. Marami man ang nanghinayang dahil hindi pa man daw sikat na village ang lugar na yon, ay andoon na ang mansyon ng pamilyang Alvarez. Wala namang magawa ang pamilya Alvarez. Natatakot din sila sa kanilang mansyon at wala nang kahit isa sa kanila ang gusto pang tumira doon. Sa ngayon nga ay bakanting lote na ang tayo ng dating mansyon ni Senyor. At pag nadadaanan ko ito, naalala ko si Sir Bong na nagbuwis ng buhay para sa amin ni Manang. Mahiwaga talaga ang buhay natin, Sir Bon. At lagi na akong nagdarasal ngayon. Bawat pakiramdam kong kakaiba, natuto na akong tumawag sa kanya. Hanggang dito na lamang po, Sir Bon. At ang hiling ko sa inyo, mga kadayo, magdasal po tayo. Napakalakas po ng kapangyarihan ng dasal. Marami na po ang nakaligtas dahil sa simpleng dalangin ng taong nasa panganib. Hanggang dito na lamang, mga kadayo. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento. Maraming salamat po.